Magandang tanghali po, Attorney JB Hinlo. Ma- Pwede ho ba muna kayong magpakilala bago po natin simulan ang naikling interview na to? Mayong hapon sa inyo, mayong hapon. Ako si Attorney JV Hinlo, ang nag-iisang PDP Laban Senator candidate na nagre-representa sa Visayas. Nag-iisa lang, Attorney JV Hinlo, number 30 sa balota. Malapit na po ang ating eleksyon sa Mayo 12 ngayong taong 2025. Salamat po sa inyo mga vloggers sa munti nating press conference. Kasama ko ang ating kaibigan si Ben Mamayan Ayaw sa Dayaan, si Ben Ranque, si former Yusek Ben Ranque, at ang third nominee ng ang bombero ng Pilipinas Party List ABP, si Brad Soriano Chong. Okay po. Sir, nabanggit niyo po kanina, malapit na nga po ang halalan, malapit na po ang pagpipili ng taong bayan kung sino pang iboboto, lalo-lalo na po sa senatorial. Sa inyong pag-iikot po sa buong Pilipinas, kung naikot na po halos lahat, ano po ba ang napansin ninyo tungkol sa inyong kandidatura at maging sa mga kasamahan po ninyo sa PDP Laban? Malakas po ang PDP Laban Duterte. Napakalakas po yung vote straight PDP Laban, black voting. At yun nga, sa aming mga supporters, may kanya-kanya silang pinipili, no? Sa last two slots, sa 11 and 12. Yung iba, lalagyan nila ng boto yung 11 and 12. Yung iba naman, blanco. Talagang yung 10 lang. Pero yung importante, at yun mensahe ni Tatay Digong, na chairman ng PDP Laban, yung importante, ang PDP Laban Duterte. Sino sila? Meron tayong 5 sa Luzon at Metro Manila. Nandyan si Attorney Jimmy Bondok, Attorney Raul Lambino, Attorney Vic Rodriguez, Congressman Attorney Rodante Marcoleta, at si Kuya Ipe Salvador. Doon naman sa Mindanao, merong 4. Sino yung mga yon? Re-electionist Senator Bongo, re-electionist Senator Bato de la Rosa, meron tayong Dr. Marites Mata, at yung panghuli, isang pastor, si Pastor Apollo Kibuloy. At yun nga, ang nag-iisa na representing the Visayas. Ano yung Visayas? Region 6, Region 7, Region 8, at Negros Island Region. Yung gitna ng Pilipinas, iisa lang po ang senador na napiling ipatakbo. Yan po ako, Attorney JV Hinlo, numero 30 sa balota. Ako po yung nakakuha ng numero ni Tatay Digong, Duterte, 30. Duterte. Attorney, marami pong nagtatanong sa mga taga-subaybay natin. Obvious naman po na malakas po ang PDP, no? Kung sakasakali kung pasok na po kayo, no, sa election or panalo na po kayo, ano po ba yung magiging prioridad na magiging sektor or magiging batas na makakatulong sa sambayan ng Pilipino? Yung lagi ko pong dala yung 3 programa kung saan sa tingin ko yan yung immediate na kailangan natin. Pero preparado na rin ako sa iba, no? Pero yung 3, yung sa anti-corruption natin, immediate. Kasi kayo, kahit testigo kayo sa korupsyon, takot ang marami na maging complainant at gumawa talaga ng affidavit. Kasi pag gumawa ng affidavit at maghahain ng kaso sa ombudsman, babago yung buhay ng witness, ng complainant. Natatakot sila, baka patayin sila, baka baliktarin ang kaso, baka gagawa ng pekeng testigo at mababaliktad ang kanilang buhay, at karamihan walang pera para kumuha ng magaling na abogado. So, ano yung solusyon natin para naman malabanan natin ang korupsyon? Aking imumungkahi na amyendahan ang Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, at Foreign Currency Act, kung saan bibigyan natin ng kapangyarihan ng ombudsman
na mag-imbestiga sa bank account at tagong yaman ng lahat ng public officials kahit walang court order. Kung wala kaming itinatago, di buksan natin lahat, pero dapat ito'y pantay-pantay. Hindi pwede na, dito pwede, doon hindi pwede. Hindi pwede voluntary sa'yo dahil ikaw nagmumungkahi. Sa amin hindi, dahil hindi kami nagmumungkahi. No, lahat tayo para matigil na yung korupsyon, o kung hindi man natin masugpo ng 100%, mahihirapan sila itago yung tagong yaman. Yung pangalawa na aking mungkahi, yung labanan ang kahirapan. Maraming panukala na paano matulungan ang mga mahihirap. Yung karamihan na panukala nakasang-ayon sa ayuda. Ililibre na lahat ng pangangailangan ng tao, ng mamamayan. Okay lang yon sa talagang mahirap, yung walang panggamot, edi free hospitalization, walang pang-eskwela, yung scholarships, no, sa free education. Meron naman tayo, libre naman yung pag-government schools, libre na ngayon yon. Yung iba naman, sumusobra, abuso, may libreng cake, may libreng sine. Yung mga hindi pangailangan na gastusin, doon nila nilalagay. Pero yung tanong ko, sa bilyon-bilyon na gastos ng gobyerno, sa bilyon-bilyon na ayuda, nagbago ba ang buhay ng mahihirap? Yan yung tanong. Wala. Hindi. Bakit? Yung kasagutan sa kahirapan, trabaho. Yung kasagutan sa kahirapan, yung nagtatrabaho may sapat na sweldo na maiuwi sa kanilang pamilya. Hindi naman pwede yung may trabaho nga pero hindi naman sapat ang sweldo. So, yung regular na may sweldo ka 15 at 30, may retirement and pension plan. So, yan yung kasagutan sa kahirapan. Yung mga sa senior citizen na wala pang retirement pension plan, tulungan natin sa ayuda. Yung mga PWDs na hindi makatrabaho, tulungan natin na ma-priority sila sa trabaho, or yung kanilang mga kasama sa bahay o kapamilya, mabigyan ng priority makakuha ng trabaho. So, yung general rule, yung solusyon natin, trabaho. Yung mga sektor na nangangailangan ng tulong, ituloy natin ang ayuda. Now, paano mangyayari ito? Turo sa akin ni Yusek Benranque, sabi niya, industrialization. At yung state-managed farming. Tama ka, Ben? Oh. What do you mean by industrialization? Ang mga factories, dapat dito sa loob ng Philippines. Yung bumubuhay sa ating ekonomiya, alam niyo kung ano? OFW. Kung walang OFW, baka bagsak na yung ating ekonomiya. Pero masamang sinyales yan na ang daming OFW. Ibig sabihin, walang trabaho o kulang ang trabaho sa Pilipinas. Dapat ang ating mga leader mag-isip paano natin tularan ang Singapore, paano natin tularan ang South Korea, paano natin tularan ang Japan, paano natin tularan ang China. Hindi yung isip ayuda. Ayuda na yung utak ng mga politiko natin. Picture, sip-sip, picture. Kayong mga mamamayan Pilipino, bago ang dala ni Attorney Hinlo, ang Pilipinas dapat gumagawa ng sariling armas, sariling makinarya, sariling gamot, sariling vaccine, sariling damit. Dapat dito gawin para ang trabaho dito sa loob. At maraming manggagawa na walang trabaho ngayon, tambay. Hindi magkakatrabaho. What should we do then? We amend the procurement law na mapaboran ang Philippine-made products. Nga kahit mas mahal, mapipilitan ng gobyerno sa bidding na bibilhin ang Philippine-made. Yan po, isang bahagi yun. Yung pangalawang bahagi, state-managed farming, state-managed fishing, yung problema sa agrikultura. Bakit naghihirap ang magsasaka at mangingisda? Bakit pinakamahirap na sektor ang magsasaka at mangingisda? Dahil ang traditional na tulong ng mga politikong binoboto ninyo, na traditional ang pag-iisip, yung traditional land reform, yung kanilang kasagutan, cooperative yung kasagutan,
Bilyon-bilyon yung ayudang nabibigay taon-taon, hindi nakabigay ng permanenteng solusyon sa kahirapan ng magsasaka at mangingisda. Pagkatapos, iboboto nyo yung recycled senators, iboboto nyo yung paulit-ulit na senators dahil magaling sumayaw, magaling kumanta, magaling mag-acting, at kaming mga abogado, kapit na lang kami sa dulo na parang mananalo kami, parang hindi rin. Dapat Pilipinas, mag-isip kayo, bakit pinalakas ni Tatay Digong ang PDP Laban? Bakit pinuno niya ito ng 5 abogado? Bakit nandyan si Attorney Jimmy Bundok, Attorney Raul Lambino, nandyan si Attorney Vic Rodriguez, nandyan si Congressman Attorney Rodante Marcoleta, at nandyan ang nag-iisang senador ng Visayas, Attorney J.V. Hinlo. Kasama ko si Caben sa MRRD NECC, Marco Polo 15. Bakit Caben nandito si Attorney Hinlo? Ibig sabihin, nakita ni Tatay Digong na mapagkakatiwalaan ang isang katulad ko. Hindi umaman, hindi nag-abuso sa pwesto. Pero, nandito ngayon, pinasali kasama ng 4 na abogado, 5 kami. Tutulungan namin ang 5 ring naming kasama na hindi abogado. Pero, mga Duterte supporters, mga PDP Laban supporters, kailangan na manalo ang 5 abogado ng PDP Laban. Sinong ilalaban natin sa kabila? Ilalaban nyo sa administrasyon kung wala yung mga abogado. Sino? Sa ngayon, may 3 tayong senador. Hirap sila. Ang Pangulo ng PDP, Senator Robin Padilla, Senator Bongo, very popular. Nandyan yung dating PNP chief, Senator Bato de la Rosa, matapang. Pero iba ang training ng abogado. Huwag niyong kalimutan, isama sa 10, walang laglagan. Importante po na yung 5 abogado manalo. So ano yung solusyon sa kahirapan? State managed farming, state managed fishing. Anong ibig sabihin nun? Yung gobyerno, nasyonal, lokal, dapat pumasok sa negosyong agrikultura at pangingisda. At pag pinasok yung negosyong agrikultura at pangingisda, maraming trabahong magagawa. Pag government lands, imamanage ng gobyerno at hindi na ipamimigay sa land reform. Dahil yung land reform failure, bigyan mo ng 1 hektarya ang magsasaka, pagkapit sa patalim, ibibenta niya 1 hektarya sa mayayaman at subdivision developer. Yung mangingisda, binibigyan ninyo ng bangka. Yung bangka ba kasagutan sa kahirapan niya? Bakit sinasabi pinakamahirap na sektor mangingisda? Yung gagawin dapat ng gobyerno, sumali sa malakihang negosyong pangingisda. Yung mga foresigner malalakihan at empleyo ang mangingisda. May sweldo, trabaho, 15 at 30, gaya yung trato nyo sa sundalo, sa pulis. Ganyan dapat ang itrato natin sa magsasaka at mangingisda. May retirement benefit sa GSIS. Yun po, kahit may COVID, kahit may bagyo, may trabaho sila. Work from home. Magsasaka, mangingisda, importante. Yung panghuling programa ni Attorney Hinlo, reforma sa edukasyon. Kaben, Kabrad, yun ba sa academics? Hindi. Ang ibig kong sabihin, values formation. Turuan natin ang ating kabataan, mahalin ang ating bayang Pilipinas at kapwa Pilipino. Love of country, hindi yung love of United States, love of China. Hindi yon. Dapat love of the Philippines. Sino ba yung pro-China? Wala namang pro-China. Tanungin mo naman sila, may pro-US, ang dami sigurong sasagot. Kasi ang ganda ng sini sa Hollywood. Kayo, na kumukontra sa China, kayo, na sabi nyo pro-US kayo,
bakit hindi kayo maging pro-Philippines? Gusto nyo ba may gera sa West Philippine Sea? Gusto nyo ba mangangkat ng gera? Mag-isa kayo. Wala kaming visa sa pang-Amerika. May visa ka ba pang-Amerika? Meron. Iwanan tayo ni Kaben pag nagkaputukan. Ikaw, Brad, may visa ka rin? Wala. Kami may iwan ni Brad Soriano Chong dito. Kaya si Kaben, ang lakas ng loob. Kaya sana wag mo kaming iwanan, Kaben. Pero yan yung totoo. Iwasan natin ang gera. Huwag tayong kumampi sa China. Huwag tayong kumampi sa Amerika. Kampihan natin yung ating mga asawa. Ilan ba asawa mo? Isa lang. Kampihan natin ang ating asawa, ating mga anak, ating neighbors, ating pamilya, ating syudad. Iwasan natin ang gera. Kailangan mag-usap sa West Philippine Sea. Now, sabi ko nga, values formation, educational reform, from grade 1 to college, let's introduce the subject love of family, love of community, importance of education and study techniques, Philippine territory and defense, human rights, dangers of illegal drugs, a study of prison life. Bakit i-studyuhan natin yung buhay preso? Para matakot yung kabataan gumawa ng masama. Iba pa, yung what is the economic program of the government for the next 10 years sa kolehiyo? What else? Financial literacy. Third year, the dangers of corruption. Last year, what is taxation, custom duty, estate tax, and how to file an income tax return. At kung ano pa yung subject na gusto nyong ilagay na sa tingin nyong makakabuti sa kabataan. Yun po, ang haba eh. Yung tanong nyo, nagtanong kayo na prioridad ko, yun eh. So, bigyan naman natin ng pagkakataon ang mga kaibigan natin, si Kaben Ranke at si Kabrad, Double B, Ben and Brad, kung ano naman ang kanilang mga advokasya, bakit kasama ko sila ngayon. Salamat po. Sa ABC Party List o ang bombero ng Pilipinas. Sir, ano po ba ang inyong pangunahing adhikain ng inyong partido? Ng inyong party list? Okay. Ayun. Magandang araw. Ang ABP ay ang bombero ng Pilipinas. Yung sektor ng ABP ay mga fire volunteers, disaster rescues, force multipliers, kahit yung mga pet rescue. Ang ibig sabihin po nun, we are the sectors na may puso at malasakit sa kapwa. We represent them, hindi dahil na pagdating namin sa Kongreso, sila yung sila lang yung sakop natin. Subalit, it's the representation of being a rescuer na tumutulong na walang hinihinging kapalit, tumutulong ng kahit na napakadelikado ng sitwasyon, kahit na ano pa yung baha, sunog, at kahit nga yung nabanggit ko earlier, pet rescuers, yung mga natin, yun po yung natin ng party list. So, sa amin naman, ang namin sa Kongreso is mabigyan sana ng mga benepisyo yung mga ganitong sectors. So, to empower and encourage yung mamamayan natin na kahit papano, sana kahit isa sa bawat pamilya, merong marunong kahit ng first aid, mawala yung takot or yung panic natin pagdating ng mga ganitong sitwasyon. So, kahit papano, malesen po natin yung disgrasya. Ayun po. So, balikan ko lang po yung sinabi niyo po na kahit man lang isa sa pamilya, matuto. Yes. Pagdating sa mga rescue. Yes. Magkakandak din po ba kayo ng free training? Yun yung that's the goal. Na magkaroon po ng free training, open to to everyone na interested. Pero syempre, we will
scale down or filter po kung sino yung able din. Kasi hindi rin naman natin pwedeng ipilit pag halimbawa may existing sila ng sakit or makakadagdag tayo ng ng problema sa kanila. Sek, Hello. Sek, bilang isang dating kabinete ng dating administrasyon po, no? Pwede niyo po ba, makailan na po kasi may mga lumalabas na sibling dayaan sa parating na elections. At meron na pong ilang mga video dito na nagsisilabasan na. Pwede niyo po ba kami bigyan ng idea or bigyan ng solusyon kung paano maiiwasan itong dayaan sa parating na elections? Alam mo, hindi ito bago ang dayaan. Matagal na akong sumasama sa advokasya paano na hindi madaya ang mga mabubuting tao katulad ni senatorial candidate JB Hinlo at sa party list na IBP. Alam niyo po, ang advokasya ng mamayang ayaw sa dayaan ay kailangan talaga na proteksyonan itong mga kandidatong nararapat ihalal pero hindi mahalal dagdayain lang kanila mga boto ng mga taong sumusuporta bumuboto sa kanila. Kaya nga kaninang umaga sumasama kami doon sa mga panawagan ng ibang grupo doon sa Kontradaya, doon sa People's Initiative na nagkumpuni-kumpuni yung mga non-government organization, NGOs kanina sa Kumilik. Nakikisama tayo dahil ayaw natin na mangyari ngayon yung mga usual na ginagawa ng mga mandayara, especially sasabihin ko na lang na yung Kumilik ang talagang sila. Ako, I can accuse them squarely because I was once an executive officer of the Foundation for Clean Elections who fought electoral fraud in the 90s, in the mid-2000. No, tagal na ako lumalaban kontra sa daya. Kasi nakikita ko, pwedeng Kumilik, ipanalo yung talo. Pwede sa Kumilik, ipanalo yung talo. Ganon. Ganon naman ginagawa nila. In fact, I can accuse Chairman Garcia was once kontra namin yan noon sa protesta namin. Kasi abogado siya doon sa Nandaya. Ngayon, nagiging Kumilik chairman siya. Ngayon, talamak ang mga accusations ng kanyang mga ginagawa. Anong sinasabi ni Glinchong, Atty. Glinchong? Doon sa Butuan, nung isang araw nagkaroon ng testing sa ECM, Automatic Counting Machines. Sa isang barangay sa Butuan, barangay Santo Niño, sa isang presinto doon, binoto si Ching Plaza, pati 12 niyang kasama. Ang lumalabas, yung boto ni Lawrence. At saka, yung mga kasama ni Lawrence, yung kalaban niya sa politika doon. So, sino may kasalanan? Hindi naman kasalanan ng mga kandidato yun. Kasalanan yung Kumilik. Kasi sila ang gumawa ng system. Di ba? Kaya nga, ang panawagan ngayon para masolusyon, pero itong short-term solution, may long-term solution dyan. Ang panawagan ngayon, dapat picturean, dapat ang mga poll watchers, picturean nila, i-allow sila ng Kumilik, picturean yung BBPAT, Voters Verification Paper Audit Trail, BBPAT, yung resibo. Kasi yun ang gagamitan ko mo in case hindi makatugma yung nabilang at saka yung resibo. Yung resibo lumalabas. Lumalabas, di ba? Yun, that is the danger now. Bakit ginagawa ngayon yan ng Kumilik? Kasi, sino ba si Garcia? Di ba ina-appoint siya ng presidente? Saan yung loyalty niya? Sa taong bayan o sa presidente yung nag-appoint sa kanya? Kawawa itong mga taong katulad ni GB Hinlo. Potential leader. May magandang hangarin para sa bayan. Pero, ang nakaluklok doon yung mga buhayang pabalik-balik. That's why we are mad. Mamamayang ayaw sa dayan. Babatukan namin yan. Kaya inalok namin ang lahat ng mga citizens sa bansa. Lahat kayo.
go out and watch sa mga boto natin. Demand, BBPAT, picturean natin yan. Kasi yun lang muna ang solusyon. Pero ang long-term solution ko sa mamayang ayaw sa dayan, kung may pagkakataon mahalal yung party list, ABP at saka si senatorial candidate JB Hinlo, ang request ko sa kanya, i-amend mo yung constitution, i-amend mo ng constitution yung provision ng COMELEC na dapat ang mga commissioners dyan hindi appointed ng presidente para hindi sila partial. That all the commissioners na magawang commissioners rose from the rank, will rose from the rank. Yung taga-COMELEC mismo, yung pataas ba, seniority, within the may mga employees, kasi sila yan ay mga accountable, civil service, di ba? Mga eligible sa career. Yun ang dapat, kasi kung magkasala sila, managot sila sa batas. Yung mga commissioner, paano yan managot? Tingnan mo si Bautista. After election, nagkamal ng offshore accounts, maraming pira, lumayas, nasa Amerika. Ngayon, nababalita, marami ng offshore accounts kasi nag-umpisa na siyang bayaran Di ba? Binibinta na mga... And COMELEC is the greatest boat sailors in the history of the country. Kaya nga, Senator, mahalal ka, reform COMELEC. Yun ang isang ahensya na sinira ang ating demokrasya. Instead na ipairal nila ang demokrasya, sila ang dahilan na nagkawatak-watak ang taong bayan dahil sa COMELEC na yan. Sila talaga ang dahilan bakit nagkagulo ang bansa. So we have to reform COMELEC. Once mapunta ka dyan sa Senado, isa yan sa request ko sa inyo. Reform COMELEC. Kasi walang mangyari sa bayan ito pag ang COMELEC ay bawat eleksyon manalo. Yung panalo, italo. Yung talo, ipanalo. Kung magbayad ka, kaya nga, kausap ko last time si former Governor Art Yap, nagkita kami sa Makati. He's running for party list. Ito, do not be discouraged sa ibabantayan natin. May party list tayo dito. Sabi ko, biniro ko, napasok ka naman sa papanalunin naman COMELEC. Sabi niya, hindi nga, you see, puno na daw you see. And I know for a fact, there is now what we call cheating room ng COMELEC. Dahil doon gagawin ng factory na sinong papanalo na party list. Alam niyo yung 6 million vote printed ballots? Ang printed ballots, that is genuine, that is authentic. Pero sinunog ba? Saan yun? Yun nga. Sinunog ba? Isa sana yan sa itatanong ko sa inyo. sinunog ba? Kung nasaan ngayon yung Kaya nga. error daw na Okay. Kasi authentic yon at genuine, babasahin yon. So, malamang shaded na yon. Shaded na yon at yung cheating room, yon may ECM doon, bilangin yon, then nakatransmit na, Pasok na. yun ang panalo ng mga party list. I'm not discouraging you, but I'm just exposing this kagaguhan na ginawa ng COMELEC. Kasi galing na ako dyan. I was once an executive officer of the Foundation for Elections na lumalaban sa mga daya na ginagawa ng COMELEC. Hindi tabayan ang nandaya. COMELEC ang nandaya. Dahil kung taong bayan pa, nandun ang COMELEC, sitahin nila, bakit kayo mandaya? Hindi. COMELEC ang mandaya. Because nandyan sa kanilang sistema. Nung araw, dagdag bawas, that is during manual election. Nung ginawang automated high level na hacking. high level ng daya. High level ang daya. That's why, Senador, babantayan namin ngayon ang conduct of election. Pero, pag makita namin na talagang hindi makayang bantayan yung dayaan dahil nakapwesto na yung mga daya dyan. Yung mga kasama ko, kanina, di ba? Yes. Di ba, sumigaw sila. Pag people power na tayo at we will reform the system including the COMELEC, who is the culprit of all this problem in the Philippines. Kay Attorney JB Hinlo at saka sa ABP party list, kumakandidato po kayo ngayon, sir, itong mga usap-usapan ngayon na di umano, baka magkaroon ng dayaan, itong halalan,
hindi ho ba kayo natatakot na baka isaw kayo sa madaya? I am running based on faith. Based on faith. Hindi ako mayaman, hindi ako sikat noong last year, nung pag-file ng candidacy, hindi pa ako kilala, hindi ako kasama sa survey. Within PDP Laban, challenge pa yung nomination ko dahil nga I do not have the resources, I do not have yung kasikatan, wala sa survey. But, naniniwala ako at yung mga nag-nominate sa akin na taga-Negros na kailangan ako ng bansa. Dahil dala ni Attorney J.V. Hinlo ang pinakamagandang national economic program sa lahat ng mga senadors. Sa lahat, ako po ang may dala ng programa nakapagbabago sa ating bansa, lalo na sa ekonomiya. Pinag-aralan ko yon nung nasa Land Bank ako, yung problema sa politika nung nasa DILG ako, yung problema sa korupsyon nung nasa Presidential Anti-Corruption Commission ako. Kung hindi ako lalaban at matatakot dahil nga sinasabi na dadayain ka lang naman dyan dahil wala kang pera, kung hindi lalaban ang isang Attorney J.B. Hinlo, wala na pong buwas damlag. There won't be any future for the country. Mamamatay na lang tayong lahat. Mamamatay ako hanggang salita lang, hanggang coffee shop lang. Kaya, binibigyan ko ng pagkakataon ang demokrasya. Binibigyan ko ng pagkakataon ang COMELEC. Binibigyan ko ng pagkakataon ang taong bayan. Sa election process, sino ang pipiliin nyo? Yung kumakanta, sumasayaw, nag-a-acting, recycled, maraming pera, o yung abogado, na dekalidad na abogado, na may programa. Taong bayan maghusga niyan. Sa electoral process. Sa counting, binibigyan natin ng pagkakataon ang COMELEC. COMELEC, dapat po ang manalo ay yung talagang gusto ng tao. Hindi po pwede na gusto ng makina. Dapat yung gusto ng tao. Yung COMELEC, importante kayo sa ating demokrasya. Give us the will of the people. Kung gusto ng mga tao, ganitong pamumuhay sa Pilipinas na gustong-gusto nila yung pamumuno ni President Marcos, di mananalo ang alyansa. Mananalo ang alyansa. Ano magagawa namin? Pero kung gusto ng mga taong bayan, PDP Laban straight, Duterte 10, ibigay nyo sa amin yan. At kayo ay magiging parte sa pagbabago ng Pilipinas. Yun po ang panawagan ko sa COMELEC. Now, sa demokrasya, importante ang halalan na ito. Kasi po, gaya sa akin, naniniwala po ako sa demokrasya. At naniniwala rin po ako na ang Pilipino, ang mga botante, pwedeng magbago kahit mabigyan sila ng pera. Kung makita nila na wala ng patutunguhan ang bansa natin dahil binibili lang ang kanilang boto, dapat po manindigan ang tao sa kanilang karapatan kung sinong inilagay nila sa balota. Dapat sabihin nila, yung gusto namin, alyansa ba? O yung gusto namin ang Duterte 10. Lalabas yan sa damdamin ng tao paglabas ng computation kung sino manalo. Ito ang challenge. Attorney J.B. Hinlo, number 30 sa balota, hindi mayaman, bagong lang yung pangalan ko naririnig, pero tumataas ng tumataas. No? Sa aking pagtatanong, sa mga nag-volunteer na tumulong sa akin, kahit walang pera, ang gusto nila na tulungan si Attorney J.B. Hinlo, una, dahil abogado. Pangalawa, napakaganda po ng aking programa. Matagal kayo naghanap ng mga dapat yung tulungan.
Tutulungan nyo ba ako? Iluluklok nyo ba ako sa pwesto o pababayaan dahil gusto nyo yung may pera o yung sinasayawan kayo, kinakantahan at inaaktingan? Nasa sa inyo yon. Wala akong magagawa. Kung iba yung pipiliin nyo, babalik ako sa Bacolod. Babalik ako sa pamilya ko. Mawawala ang industrialization. Mawawala ang state-managed farming, state-managed fishing. E di, humingi kayo ng humingi ng ayuda. Yun po. Sa amin naman bilang isang challenge talaga sa amin yung 1:1 vote. Isang voter and isang boto ng party list. So nakakatakot talaga din yung dito, yung mga bali-balita na magkakaroon ng dayaan. Pero sana magkaroon tayo ng clean and fair election. And sana mapagbigyan po yung ABP party list. Kasi kami naman po yung sektor na nagre-represent sa totoong nagsiservice. Kaya namin gusto na magkaroon ng posisyon sa Kongreso is para mapalakas lang din yung mga voluntaryo natin. Kasi ang hirap ng pinagdadaanan nila. Meron tayong mga voluntaryong bombero na nasusunugan din. Sila mismo ang nagiging biktima sa pagtulong nila at nahihirapan sila. So, yun lang po yung pinaglalaban din namin sa ABP na hopefully po matulungan po ng mamamayan. Salamat. Bakit pala magkasama ngayon si Atty. JB Hinlo at ang ABP? Matagal na pong tumutulong ang ABP kay Attorney Hinlo dahil po ang Visayan Senator pinakamaliit na resources sa lahat ng mga senador ni Tatay Digong, pinakamaliit na resources sa lahat ng mga senador ng PDP Laban. Nagpapasalamat ako sa ABP sa kanilang tulong sa akin sa paglilibot. Hindi ako naging sip-sip. Hindi ako naging corrupt. Hindi ako nagnakaw. Kaya limited ang resources ko. Kaya kung gusto nyo, yung hinahanap nyo na mga tagal na isang matino na opisyal na iluluklok sa Senado, yung pinapansin ang volunteers, pinapansin ang campaigners, hindi yung kinakalimutan at dinadaan-daanan. Ang senador ninyo ay si Attorney JV Hinlo, isa sa 10 senador ng PDP Laban at Team Duterte. Vote straight, PDP Laban. Salamat po, sir. Thank you, sir. Sarang may tanong lang. Bilang naging expert